Sa mga pagbabago ngayon sa e-travel, maraming OFW ang nagtatanong kung ano na din daw ba ang latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Sige guys, iisa-isahin natin yan. So sa mga pauwi sa Pilipinas ay pareho lang naman ang mga requirements na kailangan nyong dalhin. But take note guys na still required mag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi kayo sa Pilipinas, lahat ng nationality. At e-travel departure card naman kapag pabalik kayo sa ibang bansa. Pero exempted dito ang mga foreign passport holder at mga foreigner. Pero lahat ng mga Philippine passport holder kahit mga naka-dual citizen ay required mag-register sa e-travel departure card para hindi kayo magkaproblema sa immigration. Kahit napakarami ang nagsasabi na hindi na daw ito kailangan dahil nga hindi na ito hinahanap. Nakanote naman guys sa QR code na hindi nyo na kailangan pang ipakita sa mga immigration officer dahil nga integrated na ito sa immigration system at nakikita na ito upon pa lang pag-scan ng passport nyo. Pero guys, i-screenshot nyo pa rin ang QR code after nyo mapag-register dahil minsan ay hahanapin ito sa inyo. Lalo na kapag mga pauwi sa Pilipinas dito sa United Arab Emirates kung Emirates Airlines kayo. So, eto ang mga kailangan nyong i-prepare kapag pauwi kayo sa Pilipinas. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Pero guys, may mga bansa na nangangailangan ng exit at re-entry visa kapag pauwi kayo sa Pilipinas, lalo na kung babalik pa kayo sa inyong employer. Kagaya ng Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit at re-entry visa. Pero dito naman sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit at re-entry visa. So yung tatlo lang na nauna ang dadalhin nyo pauwi sa Pilipinas kung galing kayo dito sa United Arab Emirates. Sa mga OFW naman na magfufurgod na sa Pilipinas ay hindi nyo na kailangan ng OEC or kahit ng kontrata. 4 lang na mga documents na ang dadalhin nyo kapag pauwi kayo sa Pilipinas kapag for good na. Yung passport, ticket, e-travel arrival card at ang inyong proper visa cancellation or cancellation paper. At tinatawag naman itong final exit visa sa Saudi Arabia. Hindi nyo na guys kailangan ng Polo verified contract dahil for good na kayo. Sa mga OFW naman na may mga employment changes kagaya ng mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa, yung mga nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Yung mga nag-change position at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan yung apelyido sa kanilang passport, visa at sa kanilang kontrata. Lahat ng mga nabanggit ko guys ay required magpa-verify ng kontrata sa Apollo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho bago kayo uuwi sa Pilipinas. At inuulit ko guys or take note na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa Apollo Office sa ibang bansa. Kaya sa may mga employment changes ay huwag niyong kakalimutan magpa-verify ng kontrata kapag uuwi kayo sa Pilipinas para hindi kayo makaproblema sa pagkuha ng inyong OEC. At until now guys ay OEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Dahil wala pang update sa DMW mobile app noong nagsimula itong mag-undergo ng system maintenance. Kaya sa mga namomroblema na hindi daw sila makapag-login or makapag-sign in sa DMW mobile app nila, ay huwag kayo mamroblema guys dahil OEC pa rin ang gagamitin ng mga documented OFW pabalik sa ibang bansa. Ito naman guys ang 4 na klase ng mga OFW na legal na pumunta sa ibang bansa at dumaan sa tamang proseso. Panoorin natin ang taga-DMW. Ang ibig pong sabihin, may mga 4 na klase po tayo ng OFWs na umaalis sa ating bansa. No? Ang unang klase, yung tinatawag pa nating agency hire. Sila po yung hinihikayat, nire-recruit at nire-deploy ng mga ahensya na may valid recruitment license na tanging ang Department of Migrant Workers lamang ang nagbibigay. No? Sila po yung tumutulong para bigyan ng additional layer of protection ng ating OFWs. Alam po nila kung sino yung mga accredited employers, alam po nila kung sino po yung may mga valid job orders, at alam po nila yung kanilang responsibilidad para po patuloy na proteksyonan yung ating OFWs at maiwas po sa mga illegal recruiters. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na mga direct hire. No? Yung direct hire po, ito po yung walang participation yung private recruitment agency.
Sila po yung OFWs, yung mga professionals natin as skilled na nakahanap ng trabaho dahil po sa online, doon po sa mga internet natin kung tawagin, na kung saan meron po silang in-applyang foreign employers at dahil po na kompleto nila yung proseso at na-verify ng Migrant Workers Office yung kanilang dokumento na natanging labor attaché lamang ang gumagawa, ang ibig pong sabihin nito, merong valid employment, may valid employer at meron pong trabahong pupuntahan. No? Ito po ay isang track na kung saan napaka-stricto po natin kasi ang direct hire, wala pong nagmamonitor na private recruitment agency. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers. No? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers. No? Sila po ay mga OEC exempt. Kung hindi po verified ang kanilang employment contract, sila po ay pwedeng magpa-verify at bibigyan po natin sila ng OEC. Yung panghuli pong tipo ng OFW natin ay yung tinatawag nating G2G o government to government hires. Ang ibig pong sabihin nito, ang Pilipinas ay may bilateral labor agreement sa isang bansa, yung tinatawag nating destination country, at tanging ang DMW lamang po ang nagpe-place, nagse-select, nag-hire at nagde-deploy. Tulad halimbawa ng mga factory workers natin sa Taiwan o factory workers natin sa Korea o yung ating caregivers sa Japan. Ito po yung example ng ating mga dinedeploy as G2G workers po natin. Yung pangatlo guys na balik manggagawa na sinabing exempt na sa OEC tapos biglang sinabi na kapag hindi pa verify ay kailangan nila or pwede sila magpa-verify ng kontrata. Dahil for sure ay may malilito at magtatanong. Dahil sinabing exempt na sa OEC pero bakit kailangan pa magpa-verify? Lilinawin natin yan guys. So yung tinutukoy sa video na kung hindi pa verified ay pwede magpa-verify ay ito yung mga OFW na hindi pa dokumentado na pumunta sa ibang bansa kagaya ng mga galing sa visa na naging employment visa sa ibang bansa. At yung mga OFW na lumipat ng kumpanya or nag-change employer. Kailangan nila magpa-verify ng kontrata sa ibang bansa or sa polo office. Doon naman po sa mga dati hindi dokumentado o kaya ay babalik sa pagiging OFW subalit may iba na po silang mga trabaho o iba na silang mga amo, meron po tayong kaunting prosesong pagdaraanan. Ito po ay pupunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Department of Migrant Workers, i-update po yung inyong online account at pagkatapos ay hihingian po kayo ng at least tatlong dokumento. Valid na passport, Yes. valid na work visa at work permit o kaya ay work permit, at pangatlo po yung verified na employment contract na inyo pong babalikan or ipagpapatuloy na trabaho. Yes. Yun lamang po. Pero sa mga OFW naman na babalik pa rin sa parehong employer at walang any employment changes, ay pwede na kayo mag-acquire ng OEC exemption online at hindi nyo na kailangan pang pumunta sa opisina ng POA. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC exemption certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga nakapag-verify naman na hindi pa nakakaalam na napansin nila na nakapag-generate na sila ng OEC or yung PAPSBAM account nila ay may OEC na, ayan guys, yung bago ngayon na after yung mga pag-verify ay nakakapag-generate na ng OEC. At yung date ng pagpa-verify nyo ay yun na yung magiging date created ng OEC nyo. At kung mapapansin nyo, bago pa man kayo makabalik sa ibang bansa, ay aabutan na ito ng expiration. Huwag kayong maglala guys dahil ang kailangan nyo lang gawin ay mag-reacquire ng panibagong OEC exemption after na ma-expire ang hawak nyong OEC na na-generate nyo nung nagpa-verify kayo ng kontrata. Sa mga 4 OEC exemption naman na hindi marunong or walang idea kung paano mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Pero kung hindi talaga kayo marunong mag-acquire online or hindi kayo marunong magkulikot ng iyong mobile,
ay pwede naman kayo dumaan sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or sumadya kayo sa POA desk sa loob ng NAIA at bukas sila 24 oras. At pwede kayo magpa-print ng UAC exemption sa kanila. Pumunta naman tayo guys sa mga requirements na kailangan nyo dalhin papunta or pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UAC or UAC exemption. Number 3, ang inyong visa. Dito naman guys sa mga taga-United Arab Emirates ay ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration dahil ang Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa natin dito. At may mga bansa din na ang residence visa na rin nila ang kanilang visa kagaya sa bansang Kuwait na civil ID. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. And number 6 ay dapat lagi kayo magre-renew ng inyong OWA membership kada 2 taon. Pwede kayo mag-renew sa any OWA office sa Pilipinas, sa Polo office sa ibang bansa, or sa OWA na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.